Sino na ba dito ang nakapag-OGTT or the Oral Glucose Tolerance Test? Ngayong pregnant ka, nagawa mo na ba to, mami? So, pag-usapan natin ngayon ang OGTT or the Oral Glucose Tolerance Test. OGTT is a medical test to diagnose kung meron kang gestational diabetes. Before sa first pregnancy ko, hindi ko to ginawa. Pero ngayon, required na daw siya ng DOH dahil marami ng mga buntis ngayon na nagkakaroon ng diabetes. So, para ma-detect yan as early as possible, nagtetest tayo ng OGTT na ngayon. So, ginagawa to between 24 to 28 weeks of your pregnancy or age of gestation. So, kung ikaw, mami, ay between 24 or 28 weeks, re-requestan ka na ng OGTT. Ang OGTT naman is mini-measure dyan is how your body process the glucose or yung sugar after consuming or after kang uminom ng sugary drink. It also assess how well your body uses the sugar and clears the sugar on your bloodstream after mo mag-take ng sugary drink. Para sa mga mag-OGTT dyan, inform ko lang kayo na ang test na ito ay kailangan ng fasting between 8 to 10 hours. So meaning, wala kang iinumin at wala kang kakainin between that time except water. Pwede naman po ang water. Pero may mga laboratory talaga na kahit water, bawal talaga. As in, fasting. Bawal kang maglagay ng kahit ano sa bibig mo. Sa fasting mo na yon. Kung meron naman, they accept water. So, kung pinaplano nyo magpa-OGTT, tawag kayo doon sa laboratory clinic na paggagawa nyo para ma-inform kayo kung ano mga instruction na ibibigay sa inyo. Bigyan ko lang kayo ng scenario kung paano ginagawa yung OGTT. So, after mo ng fasting 8 to 10 hours, pumunta ka sa clinic, unang gagawin sa'yo is kukuhanan ka ng dugo dito sa parte na to, right or left, either way. Tapos, papainumin ka na ng juice. Yung juice na yon, meron siyang specific amount of glucose na ititake mo. Sobrang tamis nito, as in para kang gusto mong uminom ng tubig after. Kasi nag-i-stay siya dito na, ako nga ang feeling ko nung parang gusto ko lagi mag-clear ng throat dahil nga sobrang tamis. Tapos, iinumin mo siya for 5 to 10 minutes. Kailangan maubos mo yung bottle na yon. Then, you will tell the time kung ano oras mo naubos. Kasi doon sila magbe-base para sa next na blood extraction mo ulit. Ang blood extraction, maghihintay ka for 60 minutes or 1 hour bago ka ulit kuhanan ng pangalawang blood sample. After ng second extraction, maghihintay ka ulit ng 1 hour para kuhanan ka ulit ng pangatlong blood sample. So, ibig sabihin, 3 beses ka tuturukan. Una, before ka uminom ng sugary drink. Pangalawa, after 1 hour na pag-inom mo ng sugary drink. And pangatlo is after hour ng second extraction, ng second blood extraction. So, ganun po. 3 beses ka tutusukan. For interpretation, the result are compared to establish the guidelines to determine the glucose level is within the normal limit. So, basta para lang matest dito kung how your body uses and how your body clears the glucose in your bloodstream. Basta yun lang kailangan ma-detect nun, how well your body or your insulin works kapag nag-take ka ng mga matatamis. Ngayon, kung sakaling nag-failed, for example, yung test mo, mataas yung sugar mo, possible mag-request ulit yung doktor ng panibagong OGTT test just to compare lang. Baka kasi nung time na yun, napalakas yung kain mo sa matatamis. Then, if the second test is mataas pa rin, ayan, diyan ka nabibigyan ng gamot ng doktor. So, it depends on the doctor's assessment and kung ano yung pwede niyang gawin sa iyo. Kaya mga mamis, mag-ingat-ingat po tayo sa matatamis. Iwasan na habang buntis dahil prone po tayo talagang mga buntis sa gestational diabetes. So yun lang po. I hope you learned something from this video and see you on my next informative video.